Ay, ayan. Kamusta na po kayo lahat yan, mga kawaki, ano? Update na po tayo kay Jonathan. Request po kasi sa akin nung nag-sponsor nitong sombrero natin na kahit isang beses lang daw kung mapanood niya na sinusuot ko natin yung sombrero binigay niya sa akin. So, maganda ito. Maganda, no? Siyempre, medyo mahal. Ito na, mga kawaki. Ayan, hindi masyado makita mukha natin. Pero pagbibigyan ko natin yung nag-request nito na isuot po natin. Ayan. So ayan, mga kawaki, ano, nakikita niyo po dyan sa ating thumbnail na si Jonathan ay naninigas na. Kaya tumitigas na. Hanggang ngayon pala, hindi pa nagbibig. Update lang po tayo. Doon kasi sa huling video natin na binabanggit ko na si Jonathan na mayapa na o kaya namatay na siya, sinabi ko doon na ipapalibing nila, no? O kaya ililibing na ng mga kinaukulan doon sa ospital na pinagdalhan sa kanya yung kanyang bangkay, no? Nabanggit po natin yan, pero wala naman tayong sure na sinasabi doon kung kailan kung paano siyang ililibing. Yung sa atin naman, yung sinasabi ko doon, maaaring ililibing siya sa sementeryo o kaya ikikremit, no? Pero baka magtataka ang ilan sa inyo kung bakit hanggang ngayon si Jonathan ay hindi pa nailibing. January na po ngayon, no? Ganito po kasi ang paliwanag sa akin dyan ng mga kinaukulan. Hindi na po tayo magbabanggit ng mga pangalan, o yung alam naman natin yung hospital na pinagdalahan sa kanya doon sa Mandaluyong. At sa mga personal na impormasyon, maaari po kayong mag-visit sa akin dyan sa ating FB page o kaya dyan sa dito mismo sa video ito. Mayroon naman po tayong comment section dyan para sagutin yung inyong mga katanungan. So, ito po, mayroon po tayong ambos interview doon sa ating OIC ng barangay. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Kaya po natin nasabi na si Jonathan ay hindi pa po na ilibing hanggang ngayon o kaya nakremit. Ito po yung mga kasagutan, mga kawaki. Ito po yung sagot sa atin, ano, ni OIC. Yan. Meron po kasi siyang, ito po. Meron Wala na. pong nailibing kasi, hindi pa nailibing. Kasi ano pa nila ang tawag nito, ipapanawagan pa nila sa radyo. Kasi, At paano yun? Nakakuan lang siya? andun sa morgue. Nakamorgue pa? Naka-freezer lang siguro. Ayun. Pero yun ang confirm, di pa nailibing. Hindi pa. At nananawagan sa mga kamag-anak na pwede claim. Sa ano na lang yun kasi requirement yun sa mga kamag-anak. Yung panawagan. O, pwede kong ipanawagan yan ha. Kasi di ba may nagpapakilala dyan na kapatid niya, na si DC. Bagay mo. Puntahan lang naman nila doon sa may Mandaluyong, di ba? Hindi. Ano sa vlog na yung pakita sa taon ng video sa Facebook. Ano? So ayan mga kawaki, linawin ko lang ano. Nabanggit kasi sa akin nung magkita kami, kaya nung OIC, interview na siya natin ng bahagya, no? Kasi kagaya ng sinasabi ko, hanggat maaari, ayaw nila magpa-interview, no? Dahil nasa ibang proseso na si Jonathan, ano? Kapag sa isang salita, hindi na po siya sakop nung ating barangay dito. Ganun pa man, siyempre may mga ugnayan, may mga usapan, may mga update regarding doon sa kay Jonathan dahil hindi lang naman si Jonathan ang nadala doon. No? Marami na rin karanasan yung barangay natin dyan tungkol sa mga ganong kaso. No? Ang sinasabi niya dito na hanggang ngayon si Jonathan hindi pa nailibing. So siyempre ang katanungan yan, bakit? Ang tagal na. Ba, no? At nanigas na nga siya doon sa kanyang kinalalagyan.
Ganito pala yon mga kawaki, ano? Kapag yung katulad ni Jonathan, dinala doon na ganun nga, namatay o kaya namayapa, mayroon pa ring proseso na isinasagawa yung mga kinaukulan dyan o kaya yung mga taga-social welfare. No? Yun pala ay ipinapublish muna sa dyaryo kasi yun ang legal na proseso. Papublish muna yan ng mga, siyempre siguro linggo kaya mga buwan. Hindi natin makan kasi hindi ko yung bagay na yun, hindi ko masyadong naitanong sa kanila, no? Pero yan ay pinapublish muna na kung sino yung kamag-anak ng taong namayapa na dinala doon. Pagkatapos na maipublish yan, siyempre may mga certines na petsa o kaya linggo. Palagay ko yan ay siguro baka mga 2 linggo. No? Sabihin na lang natin 2 linggo o kaya 1 buwan. Bago po sila magsagawa ng aksyon. Bago po isagawa yung aksyon o kaya yung pagpapalibing. Pwedeng ilibing siya sa sementeryo or i-cremate yung kanyang bangkay, mga kawakian. So yung purpose ng pagpapublish, baka sakali kasi na may lumalabas na kamag-anak ni Jonathan. Okay. Ganon pa man, kung sakasakali dumating na doon sa date na inaasahan at hindi pa siya na wala pang nag-claim doon sa kanyang bangkay, saka pa lang nila ipalibing. No? Kaya nung sinasabi ko, either na i-cremate or i-libing sa sementeryo. Ganon pa man, yung kanyang, halimbawa kinremate siya, no? Di ba, mayroon siyang abo. No? Kung sakasakaling may lumabas na kamag-anak ng tao, kahit hindi kay Jonathan, kahit dun sa ibang mga may ganong pangyayari, kaya may ganong sitwasyon, pwede naman po nilang i-claim yung kanyang mga labi doon. Kagaya lumbawa, yung kanyang abo, kung i-cremate siya, no? Pwede nilang i-claim yan doon. Basta magpakita sila ng mga katibayan, patunay, na talagang kamag-anak po nila yung tao, no? O kaya kamag-anak po nila si Jonathan. Sana, Kung mahabaga ng mayroon po yung tayong puso mo na. video noon na nananawagan Kung may awa ka pa, doon sa sinasabi kailangan pumunta ka rito kasi kapatid wala nga tira mong kapatid eh. si Jonathan, sana. si Mariano, Yung- Yung Mariano na kasi yung nag-ampon yata sa kanya, yun ang naging apelyido. Yung nag-ampon doon sa kapatid ni Jonathan, ang tinutukoy ko, Mariano. Kaya ang ginagamit na apelyido ni DC ay DC Mariano. Ang apelyido naman ni Jonathan Bisana, no? Ako po kasi naniniwala na itong si Jonathan, ay siyempre, mayroon yan mga tiyuhin, mga pinsan siguro, ano pa ba, pwede po silang mag-claim, no? Basta, mayroon silang patunay, dokumento na hawak na kamag-anak kanila si Jonathan. Ibig kong sabihin, kapag nag-claim sila na hindi pa nailibing o kaya na-cremate yung mga labi o kaya yung bangkay ni Jonathan, pwede po nila kunin yun doon. No? Pwede nilang kunin, pwede sila mismo ang magpalibing sa nasabing mga labi ni Jonathan. No? Ayun, sa pagkakaintindi ko, Ganon pa man, o kaya kung sakaling may kamag-anak pa si Jonathan, mag-message lang po kayo dito sa video natin ito para maibigay ko sa inyo yung mga complete informasyon o kaya sino yung mga tao dito sa barangay natin o kaya sa barangay namin na pwede niyong lapitan para makuha niyo po yung buong detalye ng informasyon. Kasi dito sa video natin ay hindi po natin yan mabanggit lahat. No? Ganon. Ngayon, kung halimbawa naman si Jonathan ay inilibing sa sementeryo at ang gusto ng kamag-anak sa sementeryo sa ilibing sa tabi ng kanyang ina, pwede pong mangyari yon hanggat hindi pa siya na ilibing doon sa
pinagdalan sa kanya. Halimbawa na sa Mandaluyong. Kasi doon sa Mandaluyong, mayroon din naman public cemetery doon. No? Sa ngayon, yun ang impormasyon na natanggap ko mula dito sa mga kinaukulan. No? Kasi siyempre, nagtatawagan sila, mayroon din naman sila ungnayan. Ngayon, pagkatapos ng video natin ito, kapag mayroon na naman tayong update kung pagkatapos ng pagpapublish ng pangalan Jonathan sa dyaryo o saan man nila i-publish yan, ay kung sakali, nailibing na nga si Jonathan, malalaman nyo. Siyempre, ituturo, kung halimbawa lang, nailibing na siya doon sa may sementeryo, no? Ituturo doon sa mga nagtiklaim na mga kamag-anak niya yung kung saan area doon, kung saan sa banda inilibing. Kung siya naman ay kinremit, malamang yung kanyang abo, kung mayroon abo yan, yun ang ibibigay sa kanila. Basta ang pinakamahalaga doon, magpakita ng katibayan yung kamag-anak ni Jonathan na sila ay kamag-anak ni Jonathan Bisana. Ang pinag-usapan po natin dito, yung legal na proseso bago si Jonathan ilibing. Pagamat, alam naman natin na sa tagal ng panahon na nananawagan tayo kung sino yung mga kamag-anak ni Jonathan o kaya ni Aling Marita nung panahon na yon na nanawagan tayo kanila, alam natin hanggang ngayon walang nagtiklaim. Sa ano pa mang dahilan yun, no? Ganon pa man, idinadaan sa tamang proseso ng mga kinaukulan yung pagpaprocess para mailibing si Jonathan. So kung ano-ano pang mga katanungan mayroon kayo, mga sinasabi, basta kung ano-ano pang mga katanungan mayroon kayo, mag-comment lang po kayo dito sa video natin ito at sa abot po ng ating makakaya, yun po ay ating sagutin, no? At siyempre, sinashoutout ko po yung ikaw na nanonood ngayon, shoutout sa iyo. Maraming salamat po sa support mo dito sa ating channel na kahit nagpalit po tayo ng pangalan, linawin ko lang nagpalit lang po ako ng pangalan, no? Kahit na nagpalit po ako ng pangalan, nanatili po kayo dito sa ating channel. Kayo po yung tunay na talagang supporter no Kawaki TV Official. O kaya, yung Boss Waki TV Official. Yung maraming mga katanungan, mga sinasabi regarding doon sa pagpapalit po ng ating pangalan ng ating channel, siguro magkaroon tayo ng hiwalay na video tungkol dyan sa pagpapaliwanag, no? Marami kasing mga nagtatanong, sasagutin po natin doon sa ibang gawa po tayo ng panibagong video, kaya gagawa tayo ng hiwalay na video para dyan, para masagot natin ng tama yung inyong mga katanungan. Basta maraming salamat po sa mga nananatili dito sa aking channel, no? Kayo po yung tunay na mga sulit ng mga subscriber. Shoutout po kay Ma'am Erinda Official Vlog, kay Ma'am E Chiki Gaming, shoutout po, gayon din po kay Ate Nors, Ate Nora, shoutout po sa iyo. Kay Ma'am Josie Merck, shoutout po. Kay Prince Mix Vlog, shoutout po. Kay Sher Randy Bassett, shoutout din po. Kay Ate Inday, yan, Asuncion Encarnacion, shoutout po. At saka kay Sher Rosie Mine, shoutout din po. Kay Michelle Ondis Aurelio, shoutout po sa iyo, no? Apin TV Mix Vlog, shoutout po. Sinashoutout ko rin po Kahimas TV Official. Ayan. At siyempre, shoutout din po kay Sher Randy Bassett, no? Yung mga tao na binabanggit ko, sila po yung mga pangunahing nag-sponsor sa atin sa tuwing mayroon po tayong mga pagkakawang gawa. At yung ating mga pagkakawang gawa, mayroon pa po tayong mga video na i-upload
regarding doon sa mga nakaraang birthday ko po. Marami po kasi yung ating bibigyan. No? At sa inyong lahat, muli, nagpapasalamat po ako sa inyo. God bless po. Ingat po kayo parati. Saan man po kayo panig ng daigdig. Naway, laging mag-ari sa atin yung kapayapaan. At lagi po nating pakatandaan na ang kalusugan ay kayamanan. God bless po. Because of you, I continue to share. Kahit may pagsubok sa bawat araw, support nyo ang nagbibigay ilaw. Simple lang, pero totoo. This channel grows because of you.